The International Criminal Court is now in session. Rodrigo Roa Duterte. Nagpulong na ang kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para maisipinal kung sino-sino ang bubuo sa kanyang defense team sa kasong Crimes Against Humanity sa International Criminal Court. Sabi ni dating presidential spokesperson Harry Roque, hindi kasali sa defense team ang anak ng dating Pangulo na si Vice President Sara Duterte na naroon lamang daw bilang immediate family. At mula po sa The Hague sa the Netherlands, balitang hatid ni Mariz Umali. Ang Rodrigo Roa Duterte. Matapos ang unang pagharap sa pre-trial chamber ng International Criminal Court, 6 na buwan pa ang hihintayin para naman sa confirmation of charges hearing ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Noong una, tanging si dating Executive Secretary Salvador Medialdea pa lang ang tumatayo niyang abogado sa ICC. Pero matapos bisitahin ni Medialdea ang dating Pangulo sa Scheveningen Prison, kinumpirma niyang tanging ang British-Israeli lawyer na si Nicholas Kaufman pa lang ang pinirmahang konforme ni Duterte para kanyang maging abogado sa ICC. Nilinaw ni Attorney Roque na hindi magiging bahagi ng defense team ni Duterte si Vice President Sara Duterte at dadalaw lamang siya sa ama bilang next of kin o immediate family. Dahil sa saligang batas natin ay mayroong pagbabawal sa pag-practice ng propesyon. Maayos naman daw ang lagay ng dating Pangulo ayon kay dating Executive Secretary Salvador Medialdea. Okay naman siya, he's in very high spirits, medyo nakahabol na ng konting tulog. Gano'ng katagal po yung bisita ninyo? Siguro effectively mga 1 oras lang kasi maraming protocol na pagpasok pero sumusunod tayo sa proseso nila. Sabi ni Attorney Harry Roque, nakausap na niya si Attorney Kaufman, nakabilang sa mga isinumite nilang pangalan sa ICC para maging lead counsel ni Duterte. Nagpulong na rin ang kampo ng dating Pangulo para maisapinal ang bubuo sa kanyang defense team, pero nakadepende pa rin daw ito sa dating Pangulo. Gusto nilang mabasura na ang reklamang Crimes Against Humanity bago ang nakatakdang hearing sa September 23. Sa confirmation hearing, malalaman kung may sapat bang ebidensya para litisin siya. Sa mga katanungan kung maaari nga bang magdesisyon ng ICC sa mga petisyon ng defense team bago nito, sabi ng ICC spokesman pagdedesisyonan ito ng mga hukom. Hindi raw sila pwedeng mag-speculate dahil maraming isyong pagdedesisyonan ang hukom. Habang naghihintay, mananatili pa rin si Duterte sa ICC detention facility sa Scheveningen Prison sa The Hague, the Netherlands. Ayon sa website ng International Criminal Court, bilang isang e-court, may sariling computer sa selda ang detainee at pwedeng magpa-computer training. Nakalink ang kanyang computer sa korte ng ICC. Bukod sa detainee, may access din sa kanyang computer ang kanyang defense team. Pwede silang mag-upload dito ng mga material para mabasa ng nakakulong. Hindi ito ay mamonitor ng detention center staff para sa privacy ng detainee at ng kanyang defense team. Nang humarap si Duterte sa ICC noong Biyernes, iginiit ng kanyang kampo na dinukot umano ang Pangulo ng arestuhin at dalhin sa The Hague. It was a pure and simple kidnapping. My client was denied all access to the legal recourse in the country of his citizenship, and this all in the nature of political score settling. Sabi naman ni retired Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio, kahit lumabas na iligal ang pag-aresto, hindi raw nito maaapektuhan ang jurisdiction pa ng ICC sa kaso ng dating Pangulo. The ICC has nothing to do with the illegal arrest that was done by the surrendering state. So that has been the rule, no? In many cases already. Pag dineliver ka sa tribunal, kahit na you are illegally arrested, the tribunal will not inquire how you were arrested. Basta andoon ka na, they will assume jurisdiction and try you. Sa tanong naman kung posibleng maiwasan ni Duterte ang prosekusyon, it's very difficult for Duterte to get out of that because these are insider people. They have personal knowledge. They were the ones who did the killing for him. So how can he rebut that? No? Mula sa The Hague, the Netherlands, Mariz Umali nagbabalita para sa GMA Integrated News.